Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Card bag sauce in hand. Praise the Lord. Muli, isang pinagpalang umaga, hapong gabi, isang mansulok kayo ng mundo ng nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos, nagkasama-sama na naman po tayo muli para sa isa namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan. Ano po? Muli paalala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang gabi-gabi pinapaalalahanan po tayo, no, para sa kaligtasan. Sana seryosohin natin to. Dahil anytime, any moment, baka biglang humarap tayo sa kanya at huli na. No? Baka huli na, wala nang chance magbago. Tandaan po natin, pagdating sa kabilang buhay, wala na yon. Sana hanggat buhay tayo, no? Ang sabi niya dun sa 1:12:48, sa huling araw, ang salita akong hahatol sa inyo. Hindi po na po tayo naman nagkulang na pagpapaalala sa lahat ng mga nakikinig sa atin lagi, gabi-gabi, no? Libo-libo yan, napakarami yan, araw-araw, pati sa replay kay Bro Wendell, Bro Junri, Bro Romel, lahat po yan, no? Bro Jando, at punto por punto. Napakarami po yan. Sana po, no? Sana, seryosohin natin to, ang mga salita niya, lalo na nasa ebanghelyo po. Kaya gabi-gabi, itong ebanghelyo po, dito po tayo makapagnilay. Ano ba yung mga salita niya para hukuman tayo? Sa salita niya mismo, sa salita ng mga apostol at salita at turo na simbahan. Ngayon po, actually, from dito sa Ebanghelyo hanggang po mamaya dito sa topic natin, connected po yan. Nandyan po yung mga batas ng Diyos mismo. Batas ng Diyos ni Yahweh, batas ni Jesus mismo, no? At batas ng mga apostol. Napakagandang pagnilahin mamaya yan. Sigurado ko pag narinig ito, pag natapos to, marami nang pipigil sa kanilang mga dila. Napakadelikado talaga. No, pwede tayong maimpyerno dahil lang sa mga salitang yan. Seryosohin po natin ang mga salita ng ating Panginoon Jesucristo at ng simbahan at mamaya yung topic natin. So ngayon, dumako po tayo muna sa ating ebanghelyo. Ngayong araw ng Miyerkules, ito po ay ayon kay San Mateo, chapter 1, verse 15, 18:21, 24. So sa mga hindi po nakapagsimba kanina, nandito po yung ebanghelyo. Pagnilayan po natin, makinig ang may pandinig. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria, si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria.
Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yan, so konting pagninilay lamang po mga brothers and sisters, no? Ngayon po, sa mga hindi pa nakakaalam, ngayon po ay Solemnity of Saint Joseph, spouse of Mama Mary. Kapistahan po niya at mapapansin niyo kapag kung magsimba kayo, kung nagsimba kayo kanina, mapapansin niyo instead of purple o violet po ang suot ng mga kaparehan natin, kanina po special, naka-white sila, no? White po yung mga ano nila, no? Yung mga damit nila kanina instead of purple, kasi ito po yung pagdiriwang. Kahit daw sabi nga kahit isang ano lang, kahit isang kahit isang araw lang, so medyo mag-ano muna sa Kwaresma dahil binigyan ng simbahan ng space ngayon ang ating mahal na santo, no? Napakatahimik, napakabait na si San Jose, na mismo foster parent o actually legal na tatay sa mundo, no, ni ng ating Panginoon Kristo. Kapistahan po niya ngayon, kaya sa misa kanina dalawa yung pagbasa sa mga hindi nakakaalam, no. So kakaiba yung araw na to, lalo na sa mga Katoliko, dahil dahil isa sa pinaka sa buong mundo, no, sa dami ng tatay, sa pinakamapalad na tatay. No, imagine niyo po na kayo ay maging tatay mismo ng Diyos dito, 'di ba? Dito sa lupa. Ikaw ang pipiliin ng Diyos na maging tatay ng anak niya. Kakaiba 'yun. No, very very special. At naalala ko tuloy nung nakikinig pa kay Bro Eli, isa sa mga ito po pakinggan niyo po. Isa sa mga turo na maling turo ni Brother El, no, nabiktima na rin ako noon actually, no. Akala ko totoo 'yun. Ang sabi niya, connected dito sa ebanghelyo. Ang sabi po niya sa turo niya, alam niyo po ba, pagdating sa mag-asawa, sabi niya, kahit daw hindi kayo magpakasal, di ba? Basta't nagkakaintindihan daw kayo. Imagine mo 'yun, ganun ka grabe interpretation niya. Kasi sabi niya, kahit nga si Jose tsaka si Maria, alam niyo na magsalita si Bro Eli, no? Sana ma-share niyo to sa mga taga Dating Daan. I-share niyo po ito. Ang sabi niya mismo, kahit nga si Maria at Jose hindi nagpakasal. Imagine mo 'yon. Hindi daw sila nagpakasal. Kasi ang gusto ng Diyos, ang alam ng Diyos yung nasa puso mo. Sabi niya gano'n. Hindi mo na kailangan magbabayad ka pa ng kasal sa pare, hindi na kailangan 'yon. So initsapera niya yung sacrament of matrimony. Grabe, no? So ako naman actually no, naniwala ako doon sa sinabi niya, basta nagmamahalan kayo, di mo na kailangan basbas. Kasi si Maria at si Jose di na nagpakasal. Ngayon pala pinag-iisipan ko, paano hindi nagpakasal? Ngayon, ngayon ano, nung nasa Pilipinas pa ako noon eh. Ngayon nasa Japan na ako, actually dito na ako nag-focus nga sa catechism natin, sa apologetics. Alam niyo po, ano pala yung pagkakaiba? Kaya pala akala niya hindi kasal si Jose at Saint Joseph at saka si Mama Mary dahil ang ginagamit niyang Biblia, ang dating Biblia. So ngayon, na-realize ko, dito sa Ebanghelyo, pansinin niyo, anong sabi rito? Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Pinakasalan. Bakit? Yun ang sobrang alam na fanatic ng mga nang dahil doon tingnan mo, tama kasi walang kasal 'pag binasa niyo yung dating Biblia, walang nakalagay na kasal doon. Kumbaga nakalagay lang doon sa ang dating Biblia po, ito po kasi Magandang Balita Biblia, nandito talaga yung salitang pinakasalan. So yung po kasing Bibliang ginagamit niya, walang nakalagay na kasal doon, ang nakalagay lang sinunod niya ang anghel, ganun lang. Sinunod niya ang utos ng anghel. Walang word na pinakasalan. Kaya maliligaw eh. Yun po yung sinasabi natin. No? Kapag binabasa mo isang version lang, ligaw ka dyan. Totoo yung sabi ni di ba? Kaya ang daming may impyerno dahil sa mga talata na mali-mali.
Kaya nga ta's babasahin niya ng ano 'no, ng sarili niyang yung dating Biblian version, walang kasal talaga dun. So, ang dami ngayon mga tao hindi na papakasal sa kanila, walang kasal, nagla-live-in na rin. Nakakatakot. Isa po ito 'no. Ngayon, dumako po tayo kay San Jose, pansinin niyo po, sa buong verse ng New Testament mga kapatid, brothers and sisters, wala kang marinig ni isang salita kay San Jose, 'di po ba? Wala siyang binanggit na kahit isang salita, kahit sa buong New Testament po, wala kang maririnig. Bakit kaya gano'n? Ang turo po ng simbahan, yun ay signs of humility, pagiging humble at obedience kay God. Amen? So dito makaka-relate tayo. Ano ba sinasabi niya rito, sinasabi dito ng Ebanghelyo tungkol kay San Jose? Ang sa kanya hindi siya nag-focus. Imagine mo kapag ikaw ang sinabihan na magiging tatay ng Diyos. Imagine niyo po 'yun. Abay kung tayo lang po siguro mga kalalakihan dito, kung uso yung social media 'yan, naka-ano na 'yun, naka-post na 'yun, 'di ba? Hindi lang sa Facebook, mag-YouTube, lahat ng social media platform 'yan gagamitin mo na, "Oh, ako magiging tatay ni Jesus." Pero hindi po siya gano'n, eh. Tahimik lang. Tahimik na sumunod sa Diyos, inalagaan ang anak ng Diyos. Napakatahimik 'no? But tandaan natin, yung mga matahimik na tao, those are the most powerful person. Tahimik lang. Pero nandun nga 'no, yung pagkatahimik nila, nalalabanan na yun ayaw ni Satanas, yung tahimik ka lang. Ayaw ni Satanas yun kasi gusto niya magdadaldal ka, sige anuin mo yan, o sige magyabang ka sa buong mundo na ikaw ang tatay ng Diyos. Hindi po ganun. He remains silent. In spite of being no, the foster parents of Jesus, pansinin niyo, naging humble siya, naging tahimik siya. Bakit? Sabi ng simbahan, alam niya kasi hindi siya ang mas importante. Ang mas importante si Jesus. Sa kanya, kay San Jose, ang importante yung mga sasabihin ng ating Panginoong Jesucristo para sa kaligtasan ng sanlibutan. So anong sinasabi sa atin ng Ebanghelyo? Lahat po tayo ngayon. Control. No? Control mo ang iyong bibig, kontrolin mo ang iyong dila. That's signs of humility. Wala kang ka-humility kung ikaw ay madaldal, kung ikaw ay bungangera, walang ganun na banal. So kung hindi ka ganun, delikado kaligtasan mo kapatid. Actually, dito po sa topic natin ngayon, konektado siya. 9 sins actually, 9 na sins o kasalanan ng dila. No, napakagandang topic. Sana ma-share niyo 'to kung makaka-relate kayo at pagkatapos ng topic na 'to, sigurado ko marami nang pipigil dahil sa dami pala ng kasalanan ng bibig na 'yan at dila. Napakarami nating talata. So paalala po sa atin lahat, una muna sa Ebanghelyo, no? Sana po maging ehemplo natin si San Jose sa pagiging tahimik at obedience lang kay God. Lahat po tayo sinasabihan nito kasama na po ako. Ayoko naman sabihin kayo. Hindi po, kasama kami, kasama ang kaparian, mga obispo, iba Santo Papa. Yan po yung message para sa ating lahat mga Kristiyano sa buong mundo. Maging ehemplo natin siya tahimik. Sabi nga, di ba? Less talk, less mistake, less sin. No talk, no mistake, no sin. Walang kasalanan pagka walang talk. Pagka less talk ka, konti lang, no? So much better talaga, no? As much as possible, pigilin natin ang ating bibig para katulad ni San Jose na yon, kinalugdan siya ng Diyos hanggang sa mamatay siya, tahimik lang. Hanggang ngayon,
pinaparangalan siya sa langit at sa atin ngayon dito sa lupa. Pinaparangalan natin ang ating San Jose na napaka-humble and very obedience to God. Amen. Yun lang po, naway gabayan tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Paano na yung topic natin? Wala pa ba si Bro Aljan? O paano kaya yan, Bro Jando, sa ating topic? Okay, ating tingnan ko niya na ba si Brother Aljan? Wala si Brother Aljan. So, ibig sabihin, proceed lang. Pakitingin nga dun sa baby face, bro, yung ano. Pakitingin sa baby face kung i-check mo nga sa ano bago mo i-flash yan yung inano ko may nakalagay si Brother Vicente Meliano, inano niya yun eh. Ngayon lalagyan ko lang ng talata, tagalogin ko yung mga talata niya. Yung sa baby face natin, yung nakalagay Vicente. Kasi doon natin papakita yung 9 sins of tongue. Tapos i-flash mo lang yung number 1 and then ibibigay ko lang yung talata, i-flash lang yung talata. Ganun lang, tapos paliwanag konti. Ito lang ha. Wala daw Zoom link sa page. Meron, di ba? Anong page yung sinasabi na nahack nga ang page? Ewan ko. Bakit po wala sabi sa... Ayan na nga. Yung Zoom din, may nakapasok, bro. Bro Diones, may nakapasok. Baka nakikinig ka. May nakapasok o meron. Ang Saan? dami na nakapasok, Bro Diones. Saan mo binabasa yan, brother Sa ano Angel? natin ngayon, YouTube natin ngayon sa comment. Okay. So, wag po kayo may expect po na makapag-post kami sa page dahil ika nga na-hack na yung page namin. Kaya, So saan makikita, bro? Ha? Saan makikita yung Zoom link? Wala pa akong maipakita kasi wala pa tayong bagong page. Paano nakapasok tong mga nandito ngayon, bro? Siguro ano yan, mga supporters sa Puto por Punto yan ngayon nakadirect sa mga GC. Ay, ayun. So yung pala, Brother Diones, no? Mga ano to, supporters. Mga kasama sa So, group chat. para maano ni Brother Jones kung saan siya kukuha, mag-post na ako doon sa Facebook account ko. Ang Facebook account ko po ay Brajando Alabado. Okay ha? Wait lang nga, pakita natin yung aking Facebook account. Wait lang. Para tingnan natin dito sa ano sa wait lang muna ha. Dahil may ingay pa dito sa ano ko. Paligid ko, alam nyo na, dami tao rito, kaya ganito maingay. Wait lang muna. Ano ba ito? Ano ba nangyayari ito sa buhay ko, ano? Okay, so, saan yun, Brother Angel? Dami kasi ano eh. Kaya nga. Sa baby face, may pinakita yung pagkababa ng ano, pagkababa ng Ipakita ko yung post sa baby face, ganon. Yung sa baby face mo, pakita mo lang halimbawa, umpisan po natin ang topic. Ito po yung mga 9 sins of tongue. Unang-una po na kasalanan. Ipakita ko yung post o ano? Pakita mo lang yung unang kasalanan, nakalagay doon, post lang siya, lying tongues. Parang ganun lang. Sunod-sunod yun eh, Siyam eh. Wait lang ha. So, ipopost ko dito sa ano natin ipopost ko dito sa ano ko sa Facebook account ko yung nakitaan? Ha? Isaksak bro sa router. Ito sa sala bito ako tungtunga. Tungtunga tong sa router sa sala. Natutulok ang pan sa reference room. Ang tunga ato tao ng one ang blue. Isaksak ang blue mo tong pikas. Yan ito. So wala to tayo rito.
Wait lang ha. Ano ko muna yung ating Zoom link natin kasi may naghahanap sa copy invitation. Post ko. Okay. Ito hirap dito. Wala yung mga kasamahan natin. Hindi ako makapagalaw na maayos. Teka. Yun lang. Ito. Ito yung aking Facebook page, Facebook account kung saan nyo makikita yung yung link. Dito ko pinost dito. May na-hack rin account mo. Ay nako, yes po. Mas report nyo po yung mga account po namin na na-hack para mawala po yan. Nawagan ako sa lahat na nanonood, mas report po yung mga account namin na na-hack para mawala po yan. Daming na di-distract eh. Eto, dito nyo sa Facebook account ko, hanapin yung link. Dito ko pinost. Ayan. Nandyan yung Zoom link para makapasok kayo ngayong gabing ito. Okay? So, sakali may alien na makapasok rito, sabihin nyo lang at ating agad-agad na i-remove. Pero yung may binanggit si Brother Angel kasi na ay nako, hirap nito. Ako yung tatakbo-takbo. At lang ha. Wala to ang problema to. Okay. Saan ba yun? Gawas. Gawas. Ito. Ito ba ibig mo sabihin, Brother Angel? Ano ba naman ito? Ito ba, Brother Angel? Naku, nagkikita pa naman yung mga messages. Ay, naku, ayoko na. Nagiinit ako. Grabe. Sige, basahin mo na lang, Brother Angel, dyan. Akilabas yung mga talatang nais mo. Okay, so ganito na lang gagawin natin mga kapatid, brothers and sisters, no? So ang gagawin natin, isusulat nyo na lang yung nine sins, yun, no? So isusulat nyo na lang po ang mangyayari dito is andali, titignan natin, no? Ang mangyayari po dito, sasabihin na lang namin, pag sinabi namin yung mga 9 sins of tongue, or yung mga kasalanan sa dila, no? So ang mangyayari dito, sasabihin namin, ililista nyo na lang po at ililista nyo, tatagalugin natin, tapos maglalagay tayo ng talata. At the same time, sana ma-share nyo po ito dahil napakahalaga po nito sa lahat ng mga tao sa buong mundo na akala nila yung mga salita nila ay hindi makakapagpahamak sa atin o makakapagpunta sa impyerno. Totoo po to, no? Unang-una, ngayon po na ang topic natin, kagaya ng sabi ko kanina, no, paalala, si San Jose naging tahimik lang, pero pinarangalan sa langit po, no? Nandun po talagang nandun yung control sa bibig. Now, umpisahan na po natin ngayon. Ready ka na ba, Bro Jando? Sige, gawin lang, Brother Angel. Continue lang. Okay, ganito po ang mangyayari niya, no? So, umpisan natin, ano ba itong mga 9 sins of tongue, yung dila, yung mga 9 na sins of tongue, no? Enumerate natin, tapos maglalagay tayo ng talata. Biblical po lahat ito, ano? Unang-una, ang tinatawag na the lying tongue. Number 1, lista nyo po, the lying tongue. Ano yung lying tongue sa Tagalog? Sinungaling na bibig at dila. May kilala ba kayong mga sinungaling? Talata, no? Leviticus chapter 19 verse 11, MBB po tayo. Yan, no? So, ingat. 19:11. Ito ang sinasabi ng 19:11 ng Leviticus. Huwag kayong magnanakaw o magsisinungaling o mandadaya ng inyong kapwa. Letra por letra. Sabi ni Yahweh yan, huwag kayong magsisinungaling, sabi ng Diyos. Pangalawang talata,
Old Testament pa lang yan, ha. Actually, marami yan. Bibigyan ko kayo at least 3. Ito yung pinakamatindi rito. Pahayag chapter 21, verse 8. Tingnan natin, no? Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Lahat ng sinungaling, saan ilalagay, Bro Jando? Sa nagliliyab na lawang apoy. Naku, hindi po biro ito, ha. Paalala po sa atin lahat. Hindi biro ito. Yung mga sinungaling mandaraya, alam na naman natin mga sinungaling sa lahat yan. Actually, mga papeles, mga ano, guilty po tayo lahat dyan, no? Yung mga papeles nyo, yung mga ano nyo, nagsisinungaling ka sa sulat, sa salita. No? So, 21:27 po, Bro Jando, last verse yan para sa mga sinungaling. Napakarami yan, pero nag-selective lang tayo. Ingat po, kaya ingat. 21:27. Magandang balita, bro, MBB halos. MBB. Ngunit hindi makakapasok doon ng anumang bagay na marumi. Niyang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, niyang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero makakapasok sa lungsod. Ano sabi? Hindi makakapasok sa langit na sinungaling. Malinaw po yan, mga kapatid. No, sa lahat ng mga sinungaling mandaraya. So, akala natin ngayon, ano sasabihin natin? Ano lang naman yan, venial sin. Paano venial sin yan? Hindi ka nga makakapasok sa langit. Tandaan po natin, no? Mortal sin, 3 bagay yan. Dapat maging mortal sin ng kasalanan. Ano yon? Kailangan may grave matters, no? Anong grave matters? May matinding pangyayari. Kapag nagsinungaling ka, alam niyo yan. May matinding pangyayari yon. Pangalawa, full knowledge. O ibig sabihin sa full knowledge, ay may alam ka ngayon, alam niyo na yan. Pag ginagawa niyo pa, pwede na mortal sin yan. At yung deliberate consent, yung kusa mong ginagawa, alam mo naman masama. Kusa. So, delikado po, mortal sin, isang mortal sin lang, we will go to hell. Hindi biro ito, kaya sabi ko nga, para sa kaligtasan nating lahat to, i-share nyo po ito. Okay, paalala po sa atin lahat yan. Pangalawa, dito tayo, actually, the flattering tongue. So, yung flattering tongue naman, ito naman pwede natin i-combine sa ano to, no? Sa number 3, flattering and the proud tongue. Yung flattering tongue kasi, yung po yung sinasabi nila, yung pina-flattered mo yung ano, pinupuri mo yung tao para lang magkaroon ka ng ano, ng pakinabang sa kanya. So, number 2 yon, no? So, ipagsama na natin yung number 3. The proud tongue. Ano ba yung proud tongue? Ano ba yung sinasabi ng proud tongue? Yung mga mayabang magsalita. May kilala ba kayong mayabang magsalita? Yan na. Napakaganda ng topic nito. Mayabang magsalita. Tingnan natin, no? Awit 12, chapter 12, verse 3 to 4, bro. Biblical ba yan na may mga mayabang mayabang na dila, na salita lagi? Awit chapter 12 verse 3 to 4, magandang balita Biblia, Bro Jando. Patigilin mo, Yahweh, ang madaldal na dila at sarhan ng bibig ng hambog magsalita. Silang laging nagsasabi, kami magsasalita ng nais namin at sa gusto namin walang makakapigil. Ano sabi diyan? Yung mga hambog na salita, patigilin, sabi ni Yahweh. So ayaw ng Diyos ang mayabang magsalita. Lahat po tayo, naku, napakarami. I-share nyo to, yung mga talata, isulat nyo po. Lahat po na nakikinig yan, ilista nyo yan, biblical tayo. No? So ngayon, ano na tayo sa pang-apat, ito, no? Sa lahat ng mga babae man o lalaki, para sa atin lahat ito. May tinatawag sa number 4, yung overused tongue. Ano yung overused tongue? No? Ito yung mga bungangera, madaldal, o bungangero, madaldal. Salita na salita, walang pakundangan. Tingnan natin, biblical ba yan?
Tignan na po natin, Kawikaan, chapter 10, verse 19, MBB uli. Ano yun? Kawikaan chapter? Chapter ano tayo? 10, verse 19. Pakinggan nyo po to ha. Nakakatuwa ka itong mga talata rito na never heard. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong na ang pakilala. Ayun. Ano sabi niya? Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ng ang pakilala. So yung mga kaya pala yung mga masalita daw laging nagkakasala. Paalala lang po yan sa atin. Pangalawa, tingnan natin Kawikaan 19 chapter 19 verse 13. Ang salita ng Diyos, bro. Kawikaan 19 19 19 okay, tingnan natin 19:13. Chapter 19 verse 13, bro. Ang anak na hangalan nagdudulot ng kapahamakan sa kanyang ama. Ang bungangerang asawa ay nakakainis tulad ng tulo sa bubungan. Sino daw nakakainis? Bro Jando? Ayan, nasabi diyan, bungangerang asawa. Nakakainis. Biblical po tayo ha. Nakakainis. Ibig sabihin ayaw ng Diyos ng bungangerang asawa. 25-24 ng Kawikaan o libro. MBB tayo. Ano yung kawikaan? 25-24. Mas mabuting tumira ng mag-isa sa bubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na kasama ang asawang palaaway. Sa MBB, ang salita ng Diyos yan eh. Sa magandang balita, Biblia, bro. Tingnan natin. Masarap pa ang tumira sa bubungan ng bahay kaysa loob ng bahay na ang kasama ay asawang madaldal. Asawang madaldal. No, so inaano ng Diyos diyan, no, ng ano ng Kawikaan diyan, masama talaga kapag may asawa kang madaldal, may asawa kang bungangera, no? So ibig sabihin ay ayaw ng Diyos 'yan. Lahat ng 'yan akala natin bungangera lang naman ako, wala na ako sinasabing masama. Ayan, no, bawal po ng Biblia 'yan. Lahat ng mga sinasabi natin po dito ay nasa Biblia. O ngayon, pumunta na po tayo sa number 5. Ang tinatawag dito sa number 5, the swift tongue. Ano bang swift tongue? Ito po yung tinatawag na mabilis sumagot. Alam niyo yung mga tao na mabilis sumagot, hindi pa nga nila alam ang tanong, sagot na sagot. Ito po, no? Pakinggan po natin. Yung tinatawag na mabilis sumagot, mga swift tongue, Kawikaan, chapter 18, verse 13. Magandang balita, Biblia, bro. Kawikaan 18:13. Nakakahiya at isang mangmang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. Narinig niyo yun? Nakakahiya ka kapag ikaw ay sagot na sagot sa mga tanong na hindi mo naman naiintindihan o hindi mo naman nalalaman. Okay, so 19, okay. Tingnan natin. Santiago 1, bro, 19-20. Santiago, chapter 1, 19-20. ASND tayo ang salita ng Diyos, bro. tandaan niyo ito mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Ayan, yung mga mabibilis magalit, mabibilis magsalita, bawal po ng Biblia yan. Okay, so 6 na tayo, no? So hanggang 9 kasi to eh, no? Punta na tayo sa number 6. Ang sa 6 naman, ang sinasabi, the backbiting tongue. Yung mga, ano ba yung tinatawag na backbiting tongue? Yung mapanirang puri ba? No, yung patalikod na tumitira tapos sinisiraan ka. Amen? So, makilala po ba kayo na mapanirang puri na hindi naman siya kilala pero sira ng puri sa sa kapwa niya, sa ibang tao? Tingnan natin po Kawikaan chapter 25 verse 23. Magandang balita, Biblia, brother. Ano yung bro yan? Kawikaan chapter 25 verse 23 po.
Kawikaan 25 verse 23. MBB, magandang balita, Biblia bro. Kung paano ang hanging timog ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang paninira ng karangalan. Ayun, yung paninira ng karangalan, nagdadala ng galit yan sa kapwa. So, kaya nga may ano yan, no? May chain reaction yan. Kapag naninira ka ng karangalan ng kapwa, anong sabi diyan? Nagdadala ng galit yan sa kapwa mo yan. So, pakilistan nyo po yung mga verse na yan. Kawikaan, chapter 6, verse 19, Bro Jando. 6:19. 6:19 naman tayo. Ilista nyo po yan, no? So, biblical lang lahat yan. Galing sa salita po. Saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ng kapwa, laging gusto niyang gawin. Ayun, yung pinag-aaway nyo yung kapwa nyo. Di ba may kilala po ba kayong ganon? Pag-awayin ng kapwa. So, sisiraan ito, sisiraan nyo, nagkakaanuhan niya hanggang pinag-away ang kapwa. Biblical po tayo, ha? Bawal po yan. Roma 1:30, bro. Roma 1:30. Mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan na pagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. Yun. No? Letra por letra, yung mga mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, kompleto na yan. Mapagkatha ng kasamaan. Ayun, yung mapagkatha ng kasamaan, yun yung backbiting. No, nagki-create ka ng mga kasamaan para mag-away-away ang mga tao at suwail ka pa sa magulang. Ayan, napaka-biblical po niyan. Yung po ay doon sa tinatawag nating backbiting tongue or ito yung mga mapanirang puri na dila. Napakadami na po, no? Number 7 na tayo, the gossiping tongue. Ano yung gossiping tongue? Yun yung mga chismosa, yung mga mapanira, actually kasama yun sa mapanirang puri. Pero letra por letra, chismosa. So tingnan natin, biblical ba yan, yung mga chismosa? Gossiping tongue. Leviticus 19:16, bro. Leviticus 19:16. 19:16. Yan, no? Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa, upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Ayun, yung mga chismosa na nagkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa. Ako si Yahweh. Utos po ng Diyos yan, ha? Paalala po sa lahat yan. No, hindi po natin gawa-gawa to, batas ng Diyos mismo para sa kaligtasan natin lahat. Kawikaan chapter 18 verse 7 to 8. MBB bro, magandang balita Biblia. Kawikaan chapter 18 verse 7 to 8. Kanyang bibig maghahati sa sariling kasiraan. Kanyang labi na may isang bitag na kahuhulugan. Ang chismis ay masarap pakinggan. Gustong-gusto ng lahat na pag-uusapan. Ayan, yung chismis, masarap pakinggan, tama, no? Gustong-gusto lahat ng pag-uusapan, pero malaking kasalanan sa Diyos. Bakit, no? Lahat po na lalaki at babae, tatamaan lahat diyan, no? Kasi ang chismis, masarap pakinggan yan. Yun ang ano ng diablo sa atin, magsiraan mo yan, i-chismis mo yan. So, paalala muli, bawal po ng Diyos, bawal ng Biblia yan. Okay, so ilista nyo na lahat ha, yung mga ano po natin. And number 8 tayo, the cursing tongue. Ano ba yan, the cursing tongue? Yung nagka-curse ka? Ano yung parang sumusumpa ka o something, mga salitang kakaiba? Tingnan natin. Roma chapter 3 verse 13. Magandang balita, Biblia bro. Roma chapter 3 verse 13. The cursing tongue, number 8 na po tayo, no? Malapit na. Parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan. Pananalita nila ay pawang panlilinlang. Ang labi nila ay may kamandag ng ahas. Ayun, so yung mga mapaglinlang, parang kamandag ng ahas ang ano mo, ang salita mo,
no? Yung lagi kang nagka-curse, yung lagi kang alam mo yun, nanunumpa, parang tapos taglilinlang ka, yung pananalita mo parang libingan. Ang tawag yan, libingan ng yung lalamunan. Okay, mahilig kang mag-curse or manumpa. Paalala po sa atin lahat yan. At panghuli, chapter 9, sa number 9 na po tayo, ang tinatawag na the pursing tongue. Ano ba yung pursing tongue? Kasi pag sinabing pursing, yung bang yung butas, no? So, mapambutas na dila. Ano na yon? Ito na. Dito na papasok yung mapanghamak, mapanlait. Okay, may kilala ka ba kayo na mahilig manlait ng kapwa sa salita? Kung may kakilala kayong ganon, pabasa niyo po ito. Una, Efeso chapter 4 verse 31, Bro Jando. Efeso chapter 4 verse 31. Mm. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayo mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Wag. Pag sinabing wag, bawal. Kasalanan, malaking kasalanan, mambulyaw, manlait ka. Paulit-ulit na lang po narinig natin yan. Pag hindi natin sinunod yan, huwag tayong umaasang maligtas. Pag namatay ka, huwag kang umasang maligtas kasi matigas ang ulo mo, mapanlait ka. Yan, no? The pursing tongue. Ang tigas pa rin ng ulo ng mga tao. Ito pa yung nagiging problema. Santiago chapter, di ba mapanlight, mahilig ka magmura, masama ka magsalita. Santiago chapter 3 verse 9 to 10. Magandang balita Biblia. Ito ang nangyayari ngayon sa mga tao, sa mga tao usually regular common ito sa mga lalo na mga lingkod ng Diyos. Santiago chapter 3 verse 9 to 10. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri at panalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Okay. May kilala kayong ganon? Nagpupuri sa Diyos. Naglilingkod sa Diyos. At the same time, yung bibig niya nanlalait. Ang bibig niya nagdarasal ng rosaryo. Lahat po na nakikinig ngayon, para sa atin lahat yan. Dasal ng rosaryo. Evangelize ng evangelize. At the same time, yung bibig mo, ginagamit mo rin sa panlalait. Pagsisinungaling, ginagamit mo sa paninirang puri sa kapwa. Paano yun? Wag naman itong mangyari dahil kasalanan yun kasi kino-combine mo yung yung pagpupuri mo at the same time pagka-curse mo. Amen? So na-gets nyo po yung siyam na yon? So i-review lang natin, no? I-review lang po natin yung siyam na yon. Unang-una, lying tongues, mga sinungaling, Leviticus 19:11. Pahayag chapter 21 verse 27 at pahayag 21:8, sinungaling. Malaking hindi ka mapupunta langit. Flattering tongue, no? So ano na natin yan? Kasama ni number 3, proud tongue, mga mayayabang. Awit chapter 12 verse 3 to 4. Overused tongue, o ito yung mga bubongangera, madaldal. Kawikaan chapter 10 verse 19. Kawikaan 19 verse 13 at Kawikaan 25:24. Number 5 naman, swift tongue. Ito po yung mabilis sumagot sa Kawikaan 18:13, Santiago 1:19-20. Ito po yung mga mabibilis sumagot na hindi pa nga naintindihan ng tanong, salita na salita, sagot ng sagot. Backbiting tongue, mapanirang puri ka. Kawikaan 25:23. Kawikaan chapter 6 verse 19 at Roma 1:30. Gossiping tongue, mga kasalanan sa pagchichismis, mga chismosa, marites, Leviticus 19:16, Kawikaan 18:7-8. Cursing tongue, yung mapagsumpa, yung bibig mo sobrang grabe kung magsalita. Kasama na of course yung mga panlalait, Romans chapter 3 verse 13. So yung panlalait, yung pursing tongue, halos magkapareho yon. Efeso 4:31,
at Santiago 3:9. Mga kapatid, paalala lang po sa atin lahat yan, no? Itong mga to, okay? Itong mga to, ito ba ay ihahatol sa atin pagdating ng panahon? O tingnan nga po natin. Anong sabi doon tingnan nga Mateo 12:36-37, Bro Jando? Yun bro, Mateo. Chapter 12, verse 36-37. Paalala po sa atin lahat yan, ha? Ito po'y babala sa atin lahat. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. Galing sa bibig ng ating Panginoon sa Kristo, pawawalang sala ka o parurusahan ka batay sa iyong mga salita. Malinaw po ba yon? Ang mahirap dito, bago yan, vinyalsin yan kung di mo alam. Ang nangyayari sa atin ngayon, napakaraming taong nakikinig, libo-libo-libo, ilang libo na nakikinig, makikinig pa sa replay. I-share nyo po ito. Ang mahirap dito, ang mga salitang yan nakakaapekto sa tao. Yes, kapag nananakit ka na, grave matters na yun. So mortal sin yun. Akala nila salita lang, hindi. Kasi ang mortal sin kailangan grave matters. Ibig sabihin may nasasaktan ka na, naninira ka na, grave matters yun. Full knowledge. Dapat kung saan hindi mo alam, okay ka pa. Full knowledge, alam mo na. Salita ka pa ng salita, ng masasamang salita. Anong mangyayari sa'yo? No, paalala po sa atin yan. Efeso 4:29, Bro Jando. Efeso 4:29, bro. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Bakit bawal magsalita ng masasama sa 30 po? Tingnan nyo ang nangyayari, kung anong mangyayari. Masasamang salita madalas, 4:30 po. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Ang sabi ron, ang Espiritu Santo ay nasasaktan kapag ikaw ay nagsasalita ng masama. Bakit hanggang ngayon, ang dami pa rin ganyan, hindi mapigilan ang sarili? Kapatid, hindi po biro to. Pinag-uusapan ng kaligtasan natin. Forever ka sa impyerno, forever tayo doon. Hindi lang apoy, kundi uod forever, hindi namamatay. Uungol ka na lang, billion sa years, wala na pong babalikan tayo. Seryoso po ito, pinag-uusapan nating kasalanan na makaiimpyerno na dapat iwasan. Mga kapatid, sana po pagkatapos nitong topic na to, marami na magbabago at magpipigil sa inyong mga salita. I-confess nyo na po yan lahat ng mga narinig nyo. Kasi tandaan po natin, ano ba ang dapat gawin? Efeso 4:32. Ito yung solution naman ngayon, panghuli. 4:32, kapatid. Efeso 4:32, Bro Jando. Efeso 4:32. Sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Yun ngayon ang solusyon sa atin, hindi pa po huli ang lahat. Magpakabait kayo at maging maawain. Tandaan po natin, hanggang ba't hindi ka mabait at maunawain at hindi ka mapagpigil sa sarili mo, sa bibig mo, huwag kang umasang maligtas. Nakakatakot po yun. Hindi biro to. Hindi na tao kalaban mo rito. Diyos na ang makakalaban mo. Diyos na ang tatanggi sa iyo sa langit. Pakadelikado. At sasabihin mo makadiyos ka. Ang tunay na makadiyos, tunay sa banal na espiritu, last verse, Galatia 5:22-23. Ito na po dapat ang sa atin kung totoo tayong makadiyos. Kung totoo ang espiritu ay nasa sa atin, Galatia 5:22-23. Ito na po dapat yun. Seryosohin po natin to, kapatid.
Bro Jando, hindi ka marinig. Hindi pala ako naririnig. Ay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas labas sa mga ganito. Pansinin niyo, no? Paulit-ulit yung kahinahunan, kabaitan, pagpipigil sa sarili. So kapatid, sa lahat ng nakikinig ngayon, ulitin po natin sa Mateo 12:36-37, paparusahan tayo, no, o ililigtas tayo ng Diyos batay sa ating salita. Hindi lang sa gawa. So nahatulan din pala tayo sa salita. Kaya 'di ba sa mga ano natin, no, sa mga contrition right natin or penitential right natin, yung parang act of contrition na rin, 'di ba? Pagka bago magmisa, ano sasabihin nun bago magumpisa ang misa? Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na ako'y nagkasala sa isip, sa salita, no? At sa gawa. Kasi talaga hatulan tayo sa isip, sa salita, at sa gawa. At sa pagkukulang pa yan, pera pa yon. Napakarami tayo nahatulan, napakaraming bagay sa buhay natin na hatulan tayo ng Diyos. Isa pa lang yan, pera pa yung gawa. So sana po marami tayong matutunan ngayong gabi ito. Paalala po sa lahat. Ang less talk, no, less mistake, less sin. No? So no talk mas maganda kapag may nangyayaring masama, no talk, no mistake, no sin. Walang kasalanan. Pigil, pigil at pigilan pambibig para hindi tayo maitapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Amen.